Magugulat ang lahat ngayon, mga sangkay, sa isang malaking revelasyon tungkol po kay Zaldico. Naku, malulunod kayo, mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta ba kayo, mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Zaldico na ngayon ay may malaki pong revelasyon. Ako po, marami po ngayon ang talagang namang malulula, mga sangkay, kapag pinag-usapan na po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Ang dami na po natin, no? Parang kailan lang. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto, pag-usapan po natin. Nako, malaking revelasyon ito ngayon, mga sangkay, na talagang namang lahat po tayo magugulantang, malulula po talaga tayo ngayon, mga sangkay. Kasi ito yung balita. Ito yung patungkol sa kayamanan na mayroon po si Zaldico. Pakinggan mo natin. Lumobo sa bilyon-bilyon ang halaga ng frozen assets ni Zaldico. At taliwas sa mga pahayag ng dating kongresista, posibleng nabili raw ang mga ito dahil sa korupsyon. Lumobo sa bilyon-bilyon. Guys, paano nangyari yun? Di ba yung pahayag niya, mga sangkay, wala daw siyang kinikickback, wala daw siyang nakakamkam na pera, utusan lang daw siya. Pero bilyonaryo. Aba, may-ari ka ba ng SM? May-ari ka ba ng mga, ng mga malalaking building sa buong Pilipinas? Bakit ganon? Bilyonaryo, men. Kongresista. Ayon yan mismo sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo kahapon na nakasecure muli ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council para sa iba pang assets ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Isa lang po ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Galing no? Iba din talaga itong si BBM Alam nyo, kung hindi po talaga itong taong to nagsalita, wala Ano tayo ngayon? Bulag. May idea tayo about sa corruption, but we don't know the system. Kung paano nila kinukurap yung kaperahan ng taong bayan. But because of Bongbong Marcos, alam na po natin ngayon ano ang sistema, ano ang proseso, kailan pa ito nagsimula, gaano kalalim, saan yung mga kinurap nila, saan yung mga ghost projects. Diba, mga sangkay? Wala namang ibang mawaan na ito Kahit po yung, hindi po ako galit kay Tatay Digong. Sa totoo lang, mga sangkay, never kayong nakakita na si former President Rodrigo Duterte binabalahura natin. Ang ginagawa lamang po natin, kine-question natin, kagaya ng tanong na bakit walang ginawa si Tatay Digong tungkol po dito when he is the president. Right? Bakit walang ginawa? Mag-research kayo, guys. Mayroong investigasyon na kakatiranggot tungkol po dito. During the time of former President Rodrigo Duterte, 2020, mga sangkay, ni-reveal po ito. Kahit posible ka, mayroon pong binuo daw silang investigasyon. Pero after po noon, walang nangyari. Sa madaling sabi, palpak yung kanilang investigasyon. Wala silang ginawa. May nalaman ba kayo na may napakulong na mga korap? Wala. Sinabi na nila na may mga kongresista, may mga miyembro ng DPWH sa kasama. Noon, panahon po ni Tatay Digong. Pero wala pong naging gawang aksyon. Kasi mabigat yung kalaban. Kalaban mo, sarili mong gobyerno.
Nakuha ng Billionaire News Channel ang ilang legal documents na nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order. Ito ha, tingnan po ninyo. Talagang itong discovery mga sangkay nila patungkol po sa yaman ni Zaldico ang patunay kung bakit hindi dapat paniwalaan ang taong ito. Isa pa lang na sinasabi niya mga sangkay na wala daw siyang na-kickback, doon pa lang magdududa ka na eh. Doon pa lang masasabi mo ng loko-loko itong taong to. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihin na ginamit bilang depository o binili sa pamamagitan ng mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Binubuo ito ng 205 bank accounts. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay. 205 bank accounts. 12 insurance policies. 12 insurance policies at 3 air assets. 2 Augusta Westland AW1398 at isang Gulfstream G350. Nirehistro ang 2 Augusta Westland noong 2021. Tingnan nyo mga sangkay yung itong aircraft niya, mga sangkay na mga binili. Tingnan nyo yung presyo. At ang isa naman ay noong 2024, 919.1 million pesos ang presyo ng isa. Samantalang ang Gulfstream na niregister noong 2024, nagkakahalaga naman ng mahigit 2 bilyong piso. Grabe. Wow! Wow! Alala, mga sangkay. 2 billion! My goodness! Sasakyan lang yun mga sangkay. Hindi pa po dyan kasama yung mga properties. Pinag-uusapan lamang po natin. Alam niyo, hindi siya bibili ng ganyang kamahal na aircraft or airplane, private plane, kung wala siyang yaman na ganun kalaki o mas malala pang kayamanan. Tapos paniniwalaan ng mga DDS? Why? Base raw sa initial financial investigation ng AMLAC, aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko sa loob lamang ng 4 na taon mula 2021 hanggang 2025 noong siya ay kongresista na. Mas malaki ito kumpara sa kabuuang recorded inflow niya sa loob ng 7 taon mula 2012 hanggang 2018 noong hindi pa siya nakaupo sa Kamara. Dagdag pa riyan, taliwas sa mga pahayag ni Ko na wala siyang natanggap na pera sa mga umano'y anomalya sa budget insertion. Sinabi sa AMLAC investigation na posibleng aabot sa 10.4 billion pesos. Grabe ka, boy. Sakit sa ulo. Numero, mga sangkay. Isipin nyo. Pera po yan ang taong bayan, guys. Magkano lang naman yung sahod ng mga kongresista? 300,000 bahigit pesos. Ibang klase. Ang estimated total kickbacks na natanggap ni Ko mula 2023 hanggang 2025, matatandaan ding una nang itinanggi ni Ko na may interest pa siya sa SunWest Corporation, isa sa top contractors ng pamahalaan na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa DPWH. Una na rin itong nasangkot sa Pharmaly scandal noong 2020 at overpriced laptop sa DepEd noong 2021. Pero base sa investigasyon ng AMLAC, si Ko pa rin ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng shares sa kumpanya. Grabe. Sinilip din ng aming team ang frozen bank accounts ni Ko. Ilan dito, joint accounts mismo ni Ko at ng SunWest Construction and Development Corporation. Base umano sa mga ebidensyang ito, nananatili pa rin ng malaking indication ng financial interest ni Ko sa SunWest ayon sa AMLAC. Pero paninindigan niya, wala siyang natanggap na pera sa mga nangyaring pagnanakaw Ibang klase. sa pondo ng bayan. Kapal no? Wala daw siyang natanggap. Kayo ba maniniwala kayo? Nakita na ng AMLAC, mga sangkay. Isiniwalat na. Alam niyo mga sangkay, yung mga DDS, dito lang po natin ma-realize. Itong mga taong to, hindi talaga sila for anti-corruption. Anti-BBM lamang po sila. Kasi, kahit sinong corrupt, basta kumampi sa kanila, malinis na yan para sa kanila. At isa sa halimbawa doon, si Zaldico. Right? Ang lala, mga sangkay. Alam nyo, sa lahat po ng mga
neutral lang. Ito yung nakikita po natin kay Zaldico. Nakakadismaya. Pera po yan ng taong bayan eh. Isipin mo kung hindi po yan nakurap, ilang tulay yung mapapagawa ng mga higanting tulay na kagaya ng San Juanico Bridge. Diba? Sa kabuuan, aabot na sa 12 billion pesos worth of assets ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC ayon kay PBBM. May multiple cases of Graft and Corrupt Practices Act na rin na nakasampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Bagaman sinabi ng pamahalaan na patuloy ang pagpapaigting ng paghahanap sa dating kongresista, hindi pa rin tukoy sa kasalukuyan kung ano ang eksaktong lokasyon nito matapos nitong lumabas ng bansa. Para sa Grabe, no? O, kayo na magkomento. Ano sa tingin nyo? Kaya nyo pa ba? Ang bihira. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.